The credit card bill, kapag napapadala na yan sa atin, merong nakalagay dyan na total amount. At meron ding nakalagay dyan, minimum payment. Which, you know, the power of suggestion. Minsan mapapaisip ka, lalo na yung mga hindi aware, sabi niya, ay, pwede naman pala minimum payment eh. Di, ito na lang ako. Patay tayo, John. In this video, mga kanosi, i-discuss namin ang mga bagay about credit card na marami sa atin ang Hindi pa alam at hindi pa sila aware at nasabi na namin lahat ng mga bagay na hindi natin alam na benepisyo ng pagkakaroon ng credit card. A few moments later. Kaya lang, isa sa mga downside naman, pag puro credit card naman yung dala mo, maaring mangyari sa'yo ito. Nung nagpunta kami ng Baguio, akala na namin kasi merong credit card doon sa ticketing office, syempre. And then we found out, what they're just accepting is cash. at saka syempre yung digital wallet, yung transfer ng money through a digital wallet. Pero, unfortunately, yung GCash nila, hindi na rin pwedeng Oh, mag-accept yeah, kasi oo. naaabot na daw nila yung limit. Limit, So, the only yes. option is for us to pay in cash. yeah. So, maraming instances na ganun ang nangyari na hindi kami nagdadala ng cash. So, naghanap pa kami ng Sana'y gumamit ng credit card, dinamit Oo. na ng cash. Naghanap pa kami ng pwedeng paglabasan ng pera namin from GCash to cash. Meron instance din, dahil nasanay tayo na puro credit card, tapos minsan, most of the time naman nakakotse. Parang, Maaari nakakotse. o sige, wag. Then, most of the time naman, bihira tayo mag-commute. So, there was an instance na kailangan ko pumunta dito sa isang company, somewhere in BGC, and then nagmamadali ako. So, hindi ako nakapagdala talaga ng cash. And at that time, puro credit card tayo, or GCash. Basta puro online transaction, puro GCash or whatever. And then, there's this instance nga na kailangan ko mag-commute. Na-realize ko na dun ako sa hintayin, wala akong cash. So, nag-abang ako ng mga taxi na nag-a-accept ng GCash. And then, yun nga, meron namang isa, pang-limang coaching approach ko ata, or pang-limang taxi. Tsaka lang ako naka-encounter na mag-accept siya ng GCash, which is, I think it's a disadvantage. But anyways, so yun. Disadvantage, walang cash. Oo, disadvantage na wala din cash. So, hindi lang siguro once, twice, thrice, maraming times na either kulang yung dala namin. So, sobrang sanay na kami ng online transaction. Minsan kailangan namin bumalik. Dahil nga yung Yeah. binilhan namin biglang, walang card. Kasi Walang parang nag-order kami. Tapos pinuntahan lang namin to pick it up. Nung babayaran na namin, tsaka kami sinabihan na, ma'am, wala po kaming card ngayon. Again, mga kanosi, yes, we highlighted all of the benefits na most of us hindi natin alam tong mga to. Yes. But at the end of the day, there are also, mga hindi magandang benepisyo kapag ka naman nasanay tayo na puro card naman yung dala. So, huwag nating kalilimutan na magdala pa rin ng cash because not all establishments accept credit card. Correct. Isa sa mga disadvantages na meron kang credit card is maraming may alam na akala nila pag nakita nila yung billing statement at makaalagay na minimum amount due. Hala, kaya pala may minimum amount due. Bakit ganyan yung worry mo? At this stage, mga kanosi, alam ko, meron na kayong, lalo na doon sa mga may credit card, nakikita nyo to sa bill nyo. At doon sa mga walang credit card, makinig kayo. Pag na-receive na natin yung credit card natin, so merong minimum statement due, payment due, and then total amount due. Katabi niyan is minimum amount due. Total amount due, minimum amount due, di ba? Parang daming amount due. Si Judith. Pero napapatanong ba kayo kung bakit may minimum amount due? Let me share a story. Yung pinsan ko, from Cebu, pumunta sila dito. Kasi may kailangan silang asikasuhin sa bank. Tapos sabi ko, ano ba kailangan yung asikasuhin sa bank? Ako, hindi namin alam na kapag nagbabayad ka pala ng minimum amount due, ang laki pala ng interest. So, kailangan namin kausapin si bank para mapababa namin yung kailangan namin bayaran. Sabi ko, wow, talaga ba? Oo. So, bakit? You mean to say, puro minimum amount due lang yung binabayad And for how nyo? long? For a year. Wow. Minimum amount due lang binabayad nyo? Oo. Sabi ko, dapat talaga yan total amount due. Kasi namin alam sabi kasi minimum amount due di ba? The point is, of course, the bank will do everything para kumita sila. Pero, kung meron ka namang pambayad, why not pay the total amount due? And I believe kami kasi, gumagamit kami ng credit card kapag alam naman namin na meron talaga kami ipapambayad. Yes. Kapag dumating yung due date. And minsan nga, kaya yung sinabi ko kanina, after cut off,
para may enough time ka pa para mag-ipon. This is another strategy. The good thing naman about these banks, kapag nakipag-usap ka naman at nakipag-cooperate ka naman sa kanila, they will make sure na mapapababa naman yung babayar. Iba naman kasi, kumita naman na sila sa for a year na binabayad mo lang is minimum amount due. Pero iba pa rin kasi, coach, yung hassle na parang, wow, ganito nakalaki yung utang ko. Diba? Kasi sakit. it's not really about, yes, yung bank is willing to haggle the amount that you can pay. Pwede naman talaga yon, lalo na kung gusto mong ayusin yung utang mo. Pero at the end of the day, yung makikita mo na gano'n nakalaki yung utang mo because of the interest charge or finance charges na lumobo na. All because, mga kanosi, hindi natin alam that the minimum amount do pala na nakalagay dyan is something na hindi kasi yan na-explain ng maayos unless babasahin mo yung full disclosure ng credit card, right? Which is ang liit, saka ang dami-dami nun. So, nabigyan sila ng consideration and then konti na, nabawasan naman yung the interest na dapat nababayaran nila. Pero still, meron pa rin konting natira. Yeah. So, yun, sobra daw sakit for them. And just like what I have mentioned earlier, coach, and mga kanosi, the minimum amount due payment was actually there to encourage credit card user na bayaran mo lang yung minimum amount due. Pero dahil nga marami sa atin ang hindi alam kung ano ang impact nito, especially sa magiging finance charges, most of the users are just paying the minimum amount. And Kasi yung interest, sorry to cut you, may interest kasi, ang laki. So, I did that before. Meron akong pinaswipe and gusto lang niya minimum amount din yung bayaran. Sabi ko, okay, sige, let's try. Out of curiosity, pinagbigyan ko siya. Pero syempre, after 3 months, nakita ko na minimum amount. Sabi ko, baka maapektuhan yung credit score ko. Yeah, yun. So, what I did is, binayaran ko in full, kinausap ko siya. Sa akin mo lang ibigay yung interest. Diba? Kumikitang kabuhayan ng lola mo. Sa time na yon. So, medyo malaki siya. And then, hindi ko naman totally kinuha yung interest. Interest, yeah. Pero ang saya sana kung gano'n, no? Pwede mo siyang maging negosyo. Basta, dun lang sa mga trusted na tao, yung hindi ka bibigyan ng stress at uubuhin ka ng isang taon. Nagdadaanan ka dyan. Oo, meron noon. But anyways, So mga kanosi, make sure that you know what is minimum amount due, and we don't want kasi na ating mga kanosi is mag-suffer when it comes to pagbabayad ng finance at saka may charges. mga promos din si credit card na buy now, pay later, or 0% interest. But did you know, coach, that there are also people na hindi sila aware na there are 0%, may mga buy now, pay later na walang interest charge. I've encountered someone na akala niya kapag ka pala nag-swipe ka ng credit card, automatic, wala siyang interest. Yes, kung babayaran mo siya ng buo. Yung tinatawag natin na straight payment. But this person kasi wants to, magpapaswipe siya, tapos ang kaya niya lang bayaran is actually monthly, tapos payable for 3 months. And then I asked this person na, okay, meron ka ba nakita na parang 0% interest? And then sabi, may ganun po ba? Ganyan. Sabi ko, yeah, kailangan nating malaman kung 0% interest yan. Kasi otherwise, mapupunta tayo sa sinabi nating disadvantage kanina, di ba? And hindi ko ina-expect na wala siyang idea na ganun pala yung sistema. Mga kanosi, isa sa mga disadvantages of not knowing na kumukuha ka ng isang installment na gadget or anything sa credit card is kapag ka hindi siya naka 0%. Yes. Kasi mag-accumulate din ito ng charges. Kaya wag kang magtaka kung halimbawa bigla kang nag-swipe tapos in-installment mo siya pero hindi pala siya naka-promo at hindi rin na-discuss sa'yo ng maayos, maaring magbayad ka ng interest on a monthly basis. Yes. At ang masakit pa ron, mas malaki pa yung binayaran mo doon sa ina-expect mong presyo. Yes. True. It happens. And may mga kakalala kami na ganun yung na-encounter. That's why we're sharing this information. For most of you na willing gumamit ng credit card and baka gusto pang magkaroon ng credit. Yes. And coach, with all of these things that we have discussed, napaka-importante na isang bagay meron tayo. Yes. And yun? all of the things that I have learned, hindi kasi ako ganito, hindi naman ako naging aware sa mga bagay na to, kung hindi rin naman dahil kay Chen. Kasi siya talaga yung nag-introduce sa akin on how to make sure na ito yung mababayaran, ito make sure na mababayaran mo siya on time, on or before the due date, and it should be in full amount at ma-maximize mo yung mga promos and rewards mo. Siya talaga yung nagpakilala sa akin ng mga bagay na yan. And because of that, kasi na-acquire ko din yung discipline na meron siya. Yes, mga kanosi, napaka-importante that when we're having a credit card, number 1, Discipline talaga. Kaya yung iba parang allergic pa sa credit card or allergic sila sa credit card because they may have some issues na before with the credit card companies.
At least And aware di sila. makilala. I mean, meron kasing mga tao talaga na walang discipline sa paggastos. Or they thought it's just okay to pay minimum monthly Oo. payment. May mga ganun Hindi. kasi. Ayoko kasi talaga ng ganun. Yeah. Even kaming family, na tinuro sa amin nung tatay namin is kapag nag-credit card ka, bayaran talaga ng buo. So, since then, maganda naman yung dating nun kasi it's building your credit score. Yung credit score as well as you're also building your discipline, your self-discipline. Mm-mm. Kasi kung talagang wala kang pambayad, hindi ka talaga magsaswipe. Yes. Yun eh. Yung discipline is not really about just using the credit card. It's about disciplining yourself na huwag kang mag-swipe kung hindi mo talaga kayang bayaran. Parang spend within your means, diba, Yes. Coach? Marami pang mga discard and strategy na nagagawa na namin sa credit card, which is naging very beneficial sa amin because we have the discipline to pay it on time. Yes. At ang tawag sa amin kapag ka nagbabayad daw in full, none other than Deadbeats. deadbeats. Imagine, nagbayad ka na ng in full, ang tawag pa sa'yo, deadbeats. Actually, hindi siya masyado gusto ng hindi Ng siya bank. masyado gusto ng bank. Ay, Pero mga kung issue. gumagastos ka naman, kumikita naman sila from the merchant. Yes. At doon nang gagaling yung mga rewards natin dahil meron ng merchant fee charges sila for every establishments na spend mo using your credit card. I hope nakatulong sa inyo tong video na to na madagdagan yung kaalaman nyo at kung paano nyo pa magdidiskartehan na magamit yung credit card nyo. At kung may magpapaswipe sa inyo, make sure na bayad agad. Yes. At hindi porket usapang credit card, usapang credit or utang. If you can still remember, diniscuss natin kung paano mo ma-maximize yung credit card mo at kung paano ka tutubo with the use of your credit card.